Simula bukas, may ilan pang mga lugar sa Metro Manila na posibleng mawalan din ng tubig kapag peak hours. Dahil yan sa pagbaba ng level ng tubig sa La Mesa Dam, bunsod ng tinatawag na Weak El Nino. May report si Sandra Aguinaldo. Sa kuwang ito ng drone video sa La Mesa Dam, makikitang nakalitaw ang lupa sa malaking bahagi nito. Ayon sa Manila Water, noon pang huling bahagi ng 2018, napansin na nila ang pagdalang ng ulan na naging sanhi ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig. Ang Manila Water naglabas na ng Water Supply Contingency Plan para sa kanilang mga customer na maaring makaranas ng mahina hanggang walang tubig sa peak hours simula March 6. At isa raw sa dahilan ang El Nino. Isa sa mga dahilan yung El Nino dahil nga hindi natin ma-refill yung mga dams, lalo na yung La Mesa Dam dahil walang inflows. No? Pangalawa, talagang napakataas ng demand, no? Lalo na pag ganitong papunta tayo ng summer, talagang mataas ang demand natin. Kabilang sa mga apektado ang ilang barangay sa Taguig, Antipolo, Marikina, Pasig at San Mateo. Pati ay ilang barangay sa Rodriguez, Taytay, Halahala at Angono sa Rizal. Payo nila sa mga residente na mga naturang lugar mag-imbak ng tubig. Makikita ang kumpletong advisory sa Facebook page ng Manila Water. Sabi ng Pag-asa, nagsimula ng maramdaman nitong Pebrero ang Weak El Nino o ang pagtaas ng temperatura ng dagat sa Central at Eastern Pacific Ocean. Iniuugnay din ito sa pagdalang ng pag-ulan. Ang masaklap, parating na ang summer at madedelay pa ang tag-ulan. Kita po natin buong February, ito po yung dapat nating matatanggap na ulan. Kung titingnan po natin yung actual na ulan natin noong nakaraang Febrero, ito lang po yung nagkaroon ng pag-uulan dito po sa may eastern section po ng Visayas and Mindanao. Pagdating po ng last week ng June, July, dito natin mararanasan na talaga yung effect ng habagat na magtatag-ulan na. Nauna nang nakaranas ng tagtuyot na dulot ng Weak El Nino ang Ilocos Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Maguindanao at Sulu. Babala ng Pag-asa, posibleng dumagdag pa sa listahan ang Ilocos Sur, La Union, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan sa katapusan ng Marso. Ang napapabilang sa listahang ito ay yung mga nakakaranas ng below normal rainfall ng higit sa 3 buwan. Ang mga kulay orange na makikita sa mapa ay ang mga lugar na makararanas ng dry spell o madalang na pag-ulan ng 2 hanggang 3 buwan. Sa pagtataya ng Pag-asa, lalo pang darami ang apektado ng drought at dry spell sa Abril at Mayo. Pero kung ang ilang lugar pwede pang maganda sa inaasahang mas mainit na panahon, iba naman ang sitwasyon sa ilang lugar sa bansa. Sa katunayan, isinailalim na ang Zamboanga City sa state of calamity dahil sa epekto ng Weak El Nino. Maglalaan ng 53 million pesos na calamity fund ang lokal na pamahalaan para sa mga apektado magsasaka. Plano ring magsagawa ng cloud seeding sa lugar. Sa Cotabato naman, pinag-iisipan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na magdeklara ng state of calamity sa 13 bayan sa probinsya dahil sa kawalan ng ulan mula pa nung nakaraang buwan. Bukod sa pagkatuyo ng mga pananim, iniimbestigahan na rin ang epekto ng El Nino sa mga alagang hayop. Ang mga mais namang ito sa San Juan, La Union, inani ng mas maaga para maisalba sa tuluyang pagkatuyot. Sinilor na namin, boss, hindi na maganda kasi yung ng tubig. Kaya napipilitang anin na yung mais. Namamakina po, pero talagang hindi po kaya ng supply ng tubig. Sa Balatan, Camarines Sur, halos matuyo naman ang ilog na ito dahil sa sobrang init at dahil sa pagkatuyo ng ilog, tigang na rin ang mga palayang umaasang matutubigan nito. Sandra Aguinaldo, GMA News.